wala kang payslip, at self-employed ka lang career loan. Wala ka talagang proof of income. Minsan meron naman tayong trabaho pero wala naman talaga tayong proof of income. Meron naman ganun, di ba? Halimbawa, yung mga work natin ay hindi talaga nagbibigay ng payslip. At ngayon, career loan, nangangailangan ka pero namomroblema ka kasi nga wala kang proof of income. Kasi karamihan talaga sa mga loan application ay naghahanap sila ng proof of income. Kaya ngayon mga career loan, sa video natin na to, ibibigay ko sa iyo yung top 5 loan application sa Pilipinas na pwede kahit wala kang income proof. Wow! Ito na yung hinihintay mo, career loan. Sigurado ako nagse-search ka talaga kung ano yung mga loan application na pwede nating lapitan kahit na wala kang maipakitang proof of income. Pero, may catch ba? Simulan natin mga career loan para malaman na rin natin kung ano ba ang mga consequence dito sa mga loan application na to na madaling mag-approve kahit wala kang proof of income. Disclaimer lang mga career loan, hindi ako financial advisor. Always check the SEC registration at syempre basahin nyo ang terms bago kayo umutang. Kaya mga career loan, lagi ko rin paalala sa inyo, nasa sa inyo ang 100% na pagpapasya kung tuloy nyo ba yung paglo-loan dito sa mga loan application na nire-review natin. Ako ay magbibigay lang sa inyo ng kaalaman, ng information, and syempre ng process kung paano ba tayo makakapag-loan at kung approve ba sa atin itong mga loan application na to. At mga career loan, eto na nga yung panglima sa top 5 natin na loan application na hindi naghahanap ng income proof. Unang-una na nga ay ang Finbro. Ayan siya mga career loan, yan si Finbro. Mata-download nyo siya sa Google Play Store. Ito ay isa sa mga madaling applyan kahit mga basic information lang. Syempre career loan, minimal lang din ang mga requirements dito. At mabilis ang approval. So, kapag ikaw talaga ay super nangangailangan, ayan, madali siyang lapitan. At eto lang mga career loan, syempre sa una, hindi tayo nito bibigyan ng mataas na high credit limit. Sa una, mababa lang, pwedeng 500, ganyan, or 1,000. Basta hindi siya agad kalakihan. Lalaki lang siya kapag nakapagbayad na kayo sa unang loan nyo. At pang-apat mga career loan ay yung tinatawag natin na Digido. Ito talaga mga career loan, kilala na siya na talaga namang fast approval. Fully online lang siya at napakabilis ng kanyang release. Kahit ID lang minsan sapat na, yun lang, okay na. Makakapag-loan ka na sa kanya. Kaya naman, mga career loan, lagi kong pinapaalala sa inyo na kapag pambayad lang din naman sa utang, wag na nating i-loan kasi diyan tayo mababaon. Kasi nga, kagaya nito mga loan application na to, ang bibilis nila talagang mag-approve. Kumbaga, minsan parang hindi ka pa nga masyadong decided, tapos nakapag-loan ka, ala na, di ba? Nakuha mo na agad yung pera. So, may utang ka na naman. At mga career loan, eto talaga si Digido ay mataas yung kanyang interest. Kaya nga paalala ko sa inyo kanina, lagi kayong magbasa ng terms and condition and lagi nyo tingnan kung magkano yung interest ninyo per day, per month. At lagi nyo kukumputin kung kayo ba ay dehado sa interest na yon o hindi. At mga career loan, yung pangatlo nga sa listahan natin ay yung tinatawag nating Moneycat. Meow meow. Char. Moneycat. Eto talagang si Moneycat ay isa sa pinakakilalang loan application na no income proof. Talaga namang yun talaga yung mga review sa kanya mga career loan. Hindi kailangan mag-submit ng income proof at may chance pa nga na 0% siya sa unang loan nyo. Pero ingat-ingat lang kayo mga career loan kasi sa mga susunod nga ay hindi na ganun yun. At syempre etong si Moneycat ay short term lang siya. Career loan kapag sinabi natin short term, ito ay posibleng 7 days lang or 14 days, 2 weeks, ganyan. At lagi nyo siguraduhin na kapag nag-loan kayo sa mga ganitong loan application, ay may nakalaan talaga kayong pambayad. Kasi minsan yung mga loan application na ganito mga career loan, hindi nyo pa nga due date ay natawag na sila, nagte-text na sila, nagre-remind na sila. What if pa kung ma-due date ka, di ba? At pangalawa sa listahan natin mga career loan, talaga naman sikat na sikat itong loan application na ito at wala ngang iba kung hindi ang Tala. Isa na kasi itong trusted application dito sa Pilipinas mga career loan. Kahit valid ID lang pwede na dito. Mabilis lang din talagang mag-loan dito kay Tala. At walang paperwork. At yun nga lang din ay hindi agad malaki yung kanyang i-offer sa inyo na loan limit sa unang paglo-loan natin sa kanya. And eto nga pala, makwento ko lang sa inyo yung experience ko kay Tala. Kasi dati, nung nag-apply ako kay Tala, matagal na yun, bago pa lang nakikilala yung mga loan application, siguro 2020 yun. Wala kasi ko nung mga ID na hinihingi niya.
So, wala namang PRC sa list. Ngayon ay nakapag-apply ako na ilagay ko yung contact number ko. Nagamit ko yung contact number ko sa kanya. Tapos, parang hindi ko na siya makancel. Until now, hindi na ako makapag-apply sa kanya kasi yung sinesenda niya ng OTP ay yung luma kong number. Na-delete or ay hindi ko na talaga mabago yung account ko sa kanya. Kaya nanghihinayang talaga ako kasi yung isa kong kaibigan, talagang dito siya lumalapit kay Tala kasi ang laki na ng offer sa kanya ni Tala. And kapag ka meron ngang na, halimbawa kaibigan mo at pinasahan mo ng Tala na link at nag-loan din siya, meron ka ring makukuha dito na commission. So medyo trusted din talaga itong si Tala at SEC registered talaga siya kaya marami ring gumagamit dito. Kaya lang nga ay every 2 weeks nga lang din yata yung pagbabayad dito. Pero mabait kasi si Tala. Napapakiusapan, ayan, ganyan. Hindi siya yung nanghaharas, hindi siya yung kumukontak sa mga contact reference niyo. Kaya ka-reloan kung meron kang Tala, ingatan mo yan. Kaya nga ako, hanggang ngayon talaga, pilit kong sinusubukan kung paano ko maibabalik yung account ko kay Tala. Tulungan nyo naman ako mga ka-reloan. Meron bang same case ng kagaya ng sa akin? Paki-comment nyo naman dyan sa comment section ano at paano yung ginawa ninyo para ma-recover ninyo yung account ninyo kay Tala. At mga ka-reloan, ito yung top 1 sa list natin sa top 5 na hindi talaga naghahanap ng income proof. Syempre, si GCash mga ka-reloan. Meron pa bang walang GCash ka-reloan? Talaga namang gamit na gamit yan. Kilalang kilala at super trusted naman din nga talaga. Ito talaga yung loan application na pinaka-convenient din talaga sa lahat. At isa akong patunay dyan mga ka-reloan, kapag nangangailangan talaga ako, ang bilis-bilis ko lang din talaga ditong maka-loan kay GCash. Wala siyang income proof kasi naka-base siya sa G-score. Ka-reloan kapag sinabi natin kapag sinabi natin G-score, ito yung paggamit natin sa kanya. So kung madalas natin siyang ginagamit, lalo na sa pagbabayad ng mga bills natin, ay mas tumataas yung G-score natin at mas na-o-offeran niya tayo ng mga pwede nating mahiram sa kanya like G-Gives, G-Loan, G-Credit, ayan, mga ganyan. As long as nagagamit natin ng madalas yung kanyang, yung halimbawa pag-i-scan sa QR code, ayan, pagbabayad natin ng bills. At built-in na siya sa application, ayan, dyan sa e-wallet, nandyan lang din talaga siya. At syempre, ka-reloan, bago ka nga ma-operan dito kay GCash, ay hindi naman basta kasi may GCash ka ay ma-operan ka na ng loan dito. Kailangan talaga mataas yung G-score mo sa kanya. Kaya hindi ka rin dapat talaga umaasa agad-agad dito kay GCash. Halimbawa, kailangan na kailangan mo at naisip mo may GCash ka pero wala namang offer sa'yo. So, hindi ka niya talaga mapapahiram. Kailangan gamit na gamit mo talaga si GCash. So, yun lang mga ka-reloan. Yun yung ating top 5 na no income proof. Kaya ka-reloan, kung nangangailangan ka na ngayon at wala kang income proof, subukan mo na yan. Pero, ka-reloan, tandaan mo to, hindi kita inuobliga na mag-loan sa mga loan application na to. Nasa sayo pa rin kung gusto mong mag-loan dito. Eto, real talk lang din mga ka-reloan, hindi ulit walang income proof ay safe na. Kasi marami naman talagang ganitong loan application na hindi nang hihingi ng income proof. Kaya lang, mataas ang interest. At maiksi ang due date like 7 days to 14 days. Yun nga yung mga short term. At may harassment issue, lalo na kapag ka-delay payment ka. Harassment o kaya naman nagte-text, nagko-call sa mga contact reference. Yung iba nga kahit hindi nyo nilalagay nung nag-apply kayo, nakukuha nila sa inyong phone book, sa inyong cellphone na napapasok nila yan. At worse, yung mga nagpo-post pa sa Facebook. Kasi may mga ganun ding legit na application. Kahit gano'n sila ka-legit, kahit gano'n sila registered, ginagawa pa rin nila yun. Kaya ingat-ingat lang talaga mga ka-reloan. Mga ka-reloan, based sa mga online experiences, may mga user naman na nagwa-warning. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago rin kayo mag-loan sa isang loan application, manood muna kayo ng mga reviews or magbasa-basa kayo. May mga users naman din kasing nag-warning tungkol sa mga fake apps at harassment. Sinasabi naman nila kung ano yung experience nila dun sa application na yun, kung nangaharas ba yun o hindi, or kumukontak sa mga contact reference. Kaya importante rin mga ka-reloan na legit yung mga loan application na gagamitin ninyo. Kaya mga ka-reloan, bago ka mag-loan sa isang loan application, gawin mo to. Una, i-check mo palagi yung SEC registration. Pero ingat lang, minsan naka-registered yung company, pero yung pinaka-loan application, hindi. At huwag na huwag kang magda-download ng fake application mga ka-reloan. At eto pa, huwag na huwag kang uutang kung wala ka namang
pambayad. Mga ka-reloan, yun lang. At kung natulungan kayo ng video natin ngayon ay mag-comment ka naman dyan sa baba ng mga experience mo dito sa mga loan application na to. At ituloy-tuloy nyo lang yung panonood sa mga video natin, pagla-like, pagko-comment at pag-share. Kasi baka mapansin kayo ng ating community spotlight at makita ko yung pangalan ninyo, makakatanggap kayo ng 100 pesos sa inyong GCash. Mga ka-reloan, kung gusto nyo pa ng ganitong content tungkol sa loan application, mag-like at mag-subscribe ka na and hit the notification bell para tuwing mag-upload tayo ay manonotify ka. I-comment mo na rin, ka-reloan, kung meron ka bang loan application na gusto mong i-review natin bago mo i-download para mas safe ka. Ako muna bago kayo, di ba? Para iwas-iwas tayo sa matataas na interest or sa scam. Yun lang mga ka-reloan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang natin and iwasan natin yung tapal-tapal system para hindi tayo mabaon at magsisi sa huli. Yun lang, maraming salamat and God bless you all.